Anyway, panoorin natin 'to. Mga partners, nagbabalik po ang pulso ng bayan, posibleng pagsiklab ng people power. Mas Uy, people mapapabilis power daw ulit. dahil sa social media ayon sa dating People power daw ulit. Sabi, people power. Alam niyo mga kotse, eto na talaga, legit. Ano na talaga, talagang inangkin na ng mga DBS o mga Duterte Balahura supporters ang pagiging dilawan. Oo, sila na po, hindi pala. Sila na ang pumalit sa trono ng mga dilawan. political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isaan niya sa mga posibleng dahilan nito ay ang umano'y pagkakasangkot ni PBBM sa illegal na droga. Si MJ Mondihan Sus! magbabalita. Tigilan nyo kami dyan. Mamaya pag-uusapan natin yung illegal na droga na yan. Para kayo ng tipaklong. Hanggang ngayon, sinasalsal nyo pa rin yung issue na yan. Napakawalang kwenta niyan, sobra. Napakawalang kwenta talaga niyang topic na yan. Maniwala kayo. Pero syempre, dahil yan ang ikinakalat nila, hindi naman pwedeng hayaan lang natin na ipagkalat nila yan ng wala-wala lang, di ba? Lalo na kung may lalo kung mali naman sila. Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimete sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo bank account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero Sino ba to? ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Wait lang. Wait lang guys. Wait lang. Wait lang. Ngayon lang ako nakakita. Ng, ng isang reporter na walang hila na cameraman. Langya kayo, SMNI. Bilyon-bilyon ang minani laundering ng ng pastor nyo. Bilyon-bilyon ang ninakaw na pera ng pastor nyo. Tapos pang interview nyo cellphone. Ano kayo, vlogger? Anak kayo ng tipaklong talaga. Ipaubaya nyo sa amin yan. Kasi kami wala kaming pera pambili ng mga high quality na camera. Langya kayo. Cellphone? Mag-i-interview kayo, tapos iyayabang nyo yung sarili nyo na kayo ay media, mainstream media. Anak kayo ng tipaklong, tapos pang-interview nyo, cellphone. Ipaubaya nyo sa amin ng cellphone. Kasi kami wala kaming ganong kalaking pera pambili ng mga high-end na television cameras. Ay, buwisit na to. Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, baka susunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Okay. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Wait. Mabasa ro ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Ang pinagbasihan daw nila ay yung comments daw ng tao sa social media. Discontent na raw ang Pilipino sa presidente, yun ang sinasabi ni SMNI. Alam nyo, pati yung mga kabalbalang ginagawa ni ABS-CBN, kayo na rin ang sumalong. Fake news na rin kayo ngayon. Well, medyo matagal na. Medyo matagal na silang fake news. Yan ang napapala pa nagte-training kayo sa China. Sabi, 31% of Filipinos support President Marcos. Yan ay base sa Okta survey. 31%. Malaki-laki yan. Malaki-laki yan. Ilang kayo ulit? 20%? Ilang kayo ulit? 31%? 20%? Oo, 20%. Mas matindi dito yung sa sa WR numero. Na research
na survey. 80% of Filipinos who voted for President Bongbong Marcos express no regrets about their choice. Tapos, ang sasabihin nyo sa amin, pinagbasihan nyo yung inyong opinion sa comments ng mga tao sa social media. Kung hindi ka... ilan bang tao ang nakarehistro sa social media? Billion-billion yan. Ngayon, kung sa Pilipinas, usapang Pilipinas, milyon-milyon naman. Alam nga naman kayo, nakita nyo lahat ng comments ng mga tao sa social media. Gumawa kayo ng lehitimong pag-aaral. Huwag niyong ibabase sa comments ng tao sa social media. Kasi yung mga nagko-comment sa inyo sa social media ay mga tao na hindi natin alam kung anong pinanggalingan. Baka nga karamihan pa yan, mga trolls eh. Isang tao lang ang may-ari pero 10 account ang karga. Come on. Hindi nga kayo makapag people power doon sa Liwasang Bonifacio eh. Nagmukha kayo mga tanga doon. Tuloy natin. Tingnan mo, 13 minutes na, nasa 1 minute pa lang tayo. Kita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa ro ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis na matagal ang mga Pilipino. Isa ro ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Lalo na't may mga dokumentong nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon ng isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente. Pinaunlakan ka ng taong bayan. Sino ba to? Magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy, ani Paras, Babalik ko lang yung sinabi ni Atty. Harry Roque noong nakaraan, nung si Digong ang nakopo. Anong sinabi ni Harry Roque? Wala kayong karapatan diktahan ang gagawin ng Pangulo. Balikan niyo si Harry Roque. Balikan niyo si Harry Roque. Kasi sa kanya namin natutunan yun. Atty. Paras. Tae ka lang, Paras. Grabe si Ken Kulit sa makatae. Grabe siya. Ayun. Yun, balikan niyo si Harry Roque. Kasi siya yung nagsabi nun. Demand kayo ngayon ng drug test. Pero yung presidente niyo yung nakaupo at nagdedemand ang mga dilawan ng drug test, ang sagot niyo, wala kayong karapatan diktahan ng Pangulo. Double standard yan, boy. natutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US contra China sa issue ng pinagagawang teritoryo sa SAS. Natutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Lang is to save this nation, Mr. President, kasi nagpipilit kang tumakbong presidente. Pinaunlakan ka ng taong bayan. Is magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin daw ng mga Pinoy, ani Paras, natutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at Fake news na naman kayo, SMNI. Fake news. Ito, fake news talaga ang SMNI. Alam nyo kung bakit? Anong sinabi nila? Marami daw Pilipino ang nagagalit sa sobrang pagkiling daw sa Amerika. Survey, more Filipinos want PH government to work with US on West Philippine Sea Row. Gumamit kasi kayo ng mga totoong source. Mga totoong numero. Hindi yung puro kayo fake news, SMNI. Yan ang nakakadiri sa inyo eh. December 3 pa to ha. 2023. Ilan? 79% of respondents said they want the Marcos administration to work with the US, while nearly half of the respondents answered Australia and Japan, 42%. Sino to? Pulse Asia yata to. Ayan, Pulse Asia nga. Pulse Asia Commissioned Survey. Ang nag-commission ay ang Strat-Based Institute. Si ano yan? Grupo yan ni Albert Del Rosario. Yung tatanga-tanga dati. Tanga-tanga kasi. Dumaan sa ginamit niya yung strategy ng gentleman's agreement. O ano nangyari? O di inonse siya. Hindi lang China umonse sa kanya, pati Amerika inonse siya. Bakit? Kasi gentleman's agreement eh.
Mas maraming Pilipino ang may gusto na maipagtrabaho tayo sa Amerika pagdating sa West Philippine Sea. Fake news na naman talaga. Alam niyo, fake news na talaga tong SMNI eh. Dati medyo okay pa kayo eh. Pero ngayon, wala. Fake news talaga kayo. At nagagamit raw ang Pilipinas sa proxy war ng US kontra China sa issue ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na ala si FPRRD laban kay Junior. Lalo na si Duterte ang pinakauna nagbanggit na bangag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover. President Duterte, ano yan? Fake news na naman kayo? Anong President Duterte is not a pushover? Ano yung nangyari sa gentleman's agreement? Sige nga. Ano yung nangyari sa gentleman's agreement? Ano nung panahon na sinabi ni Xi Jinping, huwag kang mag-explore dyan sa West Philippine Sea or there will be trouble. Anong ginawa ni Digong? Nag-explore ba siya ng gasolina sa West Philippine Sea? Nag-explore ba siya ng langis sa West Philippine Sea? Ano no pushover? If anything, Duterte is the most, kung meron po most, siya yung pinaka-pushover sa lahat ng naging presidente. I will even dare to say he is worse. He is worse than Panot Aquino. I will dare say that. He is even worse than Panot Aquino. Ano lang ba naging achievement niya ni Digong, NTF-ELCAC? Yun lang naman. Kung tutuusin. Tsaka build. Those two. And yung dalawang yun, yung build, mga kotsero, hindi pa siya ang tumrabaho. Hindi pa siya ang tumrabaho nun. Ang tumrabaho nun, si Art Tugade. Tsaka si Mark Villar. Yung flagship program ni Digong, yung War on Drugs, palpak. Diyos ko, yun na naman kayo. Yung mga niya, hindi pa hinog. Attorney Jing Paras pala ang pangalan nito ni Sir. Attorney Jing Paras. Okay. Sunod ngayon na maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte ang mga pagkontra niya sa mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change o Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Sabi ni Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya eh. Na ano? Ha? Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Sinabi niyang bangag. Tapos after 1 month, binawi rin niya. Ay, wala akong sinasabing addict siya. Papapatay ako nun, ma'am. Ganun pa siya. Mga fake news talaga. Fake news kayo? Nakakadiri kayong lahat? Pag wala rong malinaw na tugon sa tanong ng publiko, kaya ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Dahil sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito'y bawiin. This might catch fire in the soonest possible time. Yun ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to Erap, it almost happened to GMA. It happened to Ferdinand Marcos Sr. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Dagdag ko lang, attorney, dahil ngayon pala ay inoobserba ng buong mundo, World Press Freedom Day. Ayan, Mayo 3. Ang tema ng Press Freedom Day ngayon ay A Press for the Planet, Journalism in the Face of the Environmental Crisis. Ayan. Pero dito po sa problema, ang ating sa Pilipinas, ang problema natin, panunupil pa rin ng malayang pamamahayag dahil ang prangkisa po ng SMNI suspendido for an unlimited time na katumbas na rin ng pag-revoke ng prangkisa. Diba? Kasi kapag indefinite suspension, parang tinanggalan mo na ng prangkisa. Really? Yung ba yung sinabi ng Supreme Court? I don't think so.
Di ba ano na yun? Nag-file na kayo ng Supreme Court? Nag-file na sila ng kaso sa Supreme Court? Or sa Court of Appeals yata? I think it was Court of Appeals. Nag-file na sila ng kaso sa Court of Appeals and dinismiss yung kaso nila. Bakit? Ang sinabi ng Court of Appeals kasi hindi nyo binigyan ng pagkakataon ng National Telecommunications Commission na itama ang kanilang pagkakamali. So ang sinabi ng Court of Appeals, bunta muna kayo, balik kayo sa NTC. Kung may reklamo kayo, balik kayo sa NTC. Saka namin didinggin dito sa Court of Appeals. Pero simpleng fake news din sila, guys. Sinabi ba nila sa inyo yon na nag-file sila ng kaso at na-dismiss ng Court of Appeals? Ang unang may jurisdiction dyan, naalala ko na yung term finally. Doctrine of Primary Jurisdiction. Yun ang tawag dyan. Doctrine of Primary Jurisdiction. Ibig sabihin, mga kotsero, lalo na kung ang mga kaso ay technical. Halimbawa, tungkol sa land, tungkol sa lupa, tungkol sa tulad ito, telecoms, etc., etc. Hindi ho agad kukunin niya ng mga korte. Hindi ho agad tatanggapin niya ng mga korte. Ang gagawin ho ng korte, aalamin muna nila kung ang mga nag-complain, yung mga complainants, ay sinagad or ginamit lahat ng mga mekanismo na pwedeng gawin, pati apela, doon sa ahensya. Dapat sagarin nyo muna yon. Yun yung Doctrine of Primary Jurisdiction. So, ibig sabihin, kung, halimbawa, ito sa kaso ni SMNI, nagrereklamo sila. Sabi nila, indefinite daw yung suspension. Dapat daw, may date yan. At dapat daw, dinidinig. Okay. Wala namang problema. Kaso, nag-file na ba kayo ng motion for reconsideration sa NTC? Yun ang sinabi ng Court of Appeals. Did you exhaust all the remedies available to you in the particular agency? Bago kayo lumapit sa Court of Appeals, sagarin nyo muna yun. Sagarin nyo muna yun. Yung doon sa ahensya. Pag hindi nyo pa rin nakuha yung gusto nyo at feeling nyo there's a grave abuse of discretion amounting to a lack or excess jurisdiction, saka kayo mag-file ng petition for review in certiorari. Pwedeng Supreme Court yan, pwedeng sa Court of Appeals. Either of the two. Sagarin nyo muna yung mga legal remedies nyo. Kaso hindi nila sinasagad yung kanilang legal remedies. Ang ginawa nila, dumiretso sila sa Court of Appeals. Hanggang ngayon yata, hindi pa sila sumasagot sa NTC, kaya wala pa rin silang prangkisa. Kaya suspended pa rin yung kanilang prangkisa. Or actually, kung tutuusin, existing pa yung kanilang prangkisa. Nandyan pa yung kanilang prangkisa. Pero, hindi pa sila makapag-operate dahil suspended ang kanilang Certificate of Public Necessity. Certificate of Public Necessity. If I'm not mistaken. So, kaya hindi sila maka-ere. Pero meron pa silang prangkisa. Existing pa yung, active pa rin yung prangkisa nila. But anyway, wala pa rin nga silang fina-file sa NTC. Bakit ayaw yung Ba't ayaw yung i-file sa NTC? Parang hindi naman kayo seryoso. Parang hindi kayo seryosong makuha uli yung prangkisa nyo o mag-operate ulit. Okay lang naman, wag na kayo mag-operate ulit. Sa social media na lang kayo, walang problema. Sa social media na lang kayo. Kasi wala rin naman kayong kwenta. Pero syempre, kung common sense or tawag dito, kung ikaw ay isang ordinaryong tao na may matinong pag-iisip, di ba? Isipin mo, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa kino-contest ng NTC? So yan pa po ang issue, nakadulog po yan sa ating Korte Suprema. Alam ko naman po na pinag-aaralan yan ng ating Korte Suprema. Nasa Supreme Court na pala. Ay, good luck. Baka motion for reconsideration, inakyat nila yung kaso sa yung dinismiss ng Court of Appeals, inakyat nila sa Supreme Court. I'm inclined to believe na kung ano yung naging decision ni Court of Appeals, yun din ang gagawin ni Supreme Court. Most probably. Hindi naman sa pinapangunahan natin ang ating kagalang-galang na Korte Suprema. Pero I'm inclined to believe
Based on base sa mga digest na nabasa ko. Bihira kumontra ang Supreme Court sa Court of Appeals. Bihira, as in sobrang bihira. Siguro sa 100 nabasa ko, mga 2 beses lang. Ganun. Kaya most probably, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yun din na magiging decision ng Supreme Court. Most probably. Problema, pero naninindigan po ang SMNI at ang lahat na nagbibigay importansya sa demokrasya, hindi po pwedeng supilin ang malayang pamamahayag. Alam mo mga partners, ito, maglalabas lang ako ng sentimiento ko, ha? Kasi yan ang tayo, buhay ko, inalay ko na dyan sa malayang pamamahayag. No? Dahil siguro ang aking may bahay ay minsan ay naging mamamahayag din. No? Unang-una, mga advice lang yan sa mga kaibigan niya na nadidemanda ng libel. Hanggang naging full-time career na yan, na halos lahat ng nadidemanda ng libel, tayo na nagdidepensa at nananalo naman tayo. Yung nasirang kolumnista na si Nines Cacho Olivares, no? Talaga namang yan yung number 1, Nines Cacho, na ating kliyente, no? Yung founder ng Tribune. No? At nung kami naman naging abogado niya, hindi naman kami natalo sa kahit ng libel case. No? Si Jake Makasayat, nasira na rin, aming rin-represent din yan. Nung dinimanda ng dating first gentleman ang napakadami mga periodista for libel, dinimanda namin sa Korte Suprema at nanalo naman. Ang aming demanda na nagsasabi na dahil abogado yung first gentleman, yung pagdidemanda niya ng maramihan ng libel laban sa mga mamamahayag ay isang pag-abuso sa karapatan. Ibig sabihin, may karapatan siya magdemando pero inabuso niya yan. No? At hanggang ngayon, nakabinbin ang kaso. At siyempre, yung kaso ni Adonis, no? Akala ko nanalo na sila. Ba't hanggang ngayon nakabinbin pa rin daw yung kaso? I don't understand. O baka binalik sa RTC. Baka ni-remand. Binalik sa RTC. Baka. Ewan ko lang. Pero ang claim niya, nanalo raw sila eh. Baka yun yung panalo. Yung panalo is ibalik sa RTC para madinig na maayos. Baka. Hindi ko alam. Hindi ko pa naman nababasa yung kaso eh. Pamamahayag sa Davao na pinakulong ni Nograles dahil sa criminal libel, dinala namin sa UN Committee on Human Rights. Nagkaroon ng desisyon na ang criminal libel ay labag sa malayang pamamahayag at malayang pananalita. Yung mga vloggers ng Bakit sa UN? Bakit kayo sa UN kumuha ng desisyon? Kasi alam nyo, mga kotsero, sa Pilipinas, meron talagang tinatawag na criminal libel. Libel itself is criminal. Totoo po yan, mga kotsero. Libel itself is criminal sa Pilipinas. Kaya nga abogado naman si Attorney Harry Roque. Kaya doon narinig ko sinabi niya kanina na dinala nila sa UN, United Nations, naman. UN. Iba-ibang batas. Iba-ibang iba-ibang batas yun, iba-ibang jurisdiction, iba rin ang jurisdiction no ng UN. Dito tayo sa Pilipinas. ICC na raw yan. Oo nga, sa UN nga, pumayag kayo sa ICC, ayaw niya. But anyway, huwag naman tayo mag-wish na i-disbar si Atty. Harry Roque. Pinaghirapan naman niya yung kanyang abogasya, di ba? Pero, bahala kayo. Pwede kayo mag-file ng pwede kayo mag-file sa, tawag dito, ng disbar, IBP, di ba? Integrated Bar of the Philippines. Okay lang naman. But anyway, ayun, tuloy natin. Baka sa UN Avenue. UN Avenue, ano ba meron sa UN Avenue? Wala namang din eh. Padre Faura, meron, Supreme Court. The gods of Padre Faura, tawag sa kanila sa Supreme Court. Kinukulong dahil dun sa Les Majes o yung pagpaparusa sa mga pumupula sa hari. Ay, tinulungan po natin yan. Kasama na yung mga vloggers ng Myanmar at ng Vietnam. At siyempre, dito sa Pilipinas, nung pinatay ang mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre, tinindigan din natin yan. At lahat po yan ay dahil sa ating paniniwala. Attorney, tinindigan mo rin ba si Percy Lapid? Tanong lang naman. Kasi since nag-flex din naman na siya, nag-flex siya eh. Attorney, tinindigan mo rin ba si Percy Lapid?
Maraming mga journalists ang pinatay during the panahon ni Digong. At least yung kay DJ Johnny Walker, malapit nang masolve, nahuli na yung gunman. Nahuli na yung apat. Nahuli na yung apat, by the way. Isang driver ng getaway vehicle, isang gunman, 2 lookout. Etong kay Percy Lapid. Baka naman, si SMNI, nakakausap si Bantag. Baka naman. Baka lang. Baka lang. Si SMNI nga, nakakausap din rekta si Kibulok eh. Baka naman. Hala ko ba titindigan niyo yung mga journalists? Na napakahalaga po ng malayang pamamahayag. Bakit? Kasi kapag mayroong malayang pamamahayag, nakakakuha tayo ng impormasyon na naging basehan sa ating pananandigan, gaya ng ginawa ni Maharlika. Na binigyan tayo ng information dito sa PIDEA Leaks na Oh my God! Oh my... Really? You're going to make a hero out of that? Diyos ko, kung pwede lang talaga. The audacity! The audacity! Really? Anong kalokohan yan, Torny? Tigilan na natin itong kalokohan na to. Unang-una, si Maharlika hindi journalist. Pangalawa, she is not even Filipino. Kapag ba nagre-report yung mga dyan, lahat sila naka-fentanyl? Whatever you're taking, please don't recommend it to people, attorney. Parang awa mo na. Ayaw naming matulad sa'yo. Total naman, di ba? You're anti-libel. O siguro naman, pwede naming sabihin kahit anong gusto naming sabihin sa'yo. Ano bang pinag-hihit-hit nitong mga to? Patapusin lang natin yung sentence na yan. Baka naman may redeeming statement. Totohanan na. At ngayon lahat tayo ay nagkakaroon ng paninindigan kung dapat bang magpatuloy ang isang presidente na may record ng drug use sa panahon. Wait. Number 1 question. Torny, are the documents authentic? Mamaya pupuntahan natin yan. Huwag muna natin puntahan yan. Pangalawa, let's play the devil's advocate. Kunyari, authentic. Kunyari lang, authentic. Does it prove drug use? No. It does not. It only indicates that there is a suspicion of drug use. Suspicion. Alang ya, si Digong nga umamin na nagmamariwana eh. Si Digong umamin na umaabuso ng fentanyl. Tapos ang sinasabi nyo, hindi nyo kayo pwede mag-demand ng drug test. Tapos sasabihin nyo, napatunayan na mayroong drug use na nagaganap. Alam nyo mga kutsero, sana talaga mag-file ng kaso si Maricel Soriano. Sana talaga. Nananahimik siya, bigla siya nakaladkad dito. If I'm not mistaken, pupunta raw siya next week, di ba, sa hearing. Ang hirap-hirap yung pagtuturo nyo sa amin. Pinapahirapan nyo kami, kakabasa ng digest, kaka-memorize ng mga doctrine, kaka-memorize ng procedure. Ang hirap-hirap ng training nyo sa amin. Tapos pagbabasihan mo yung katotohanan sa isang chismis na ikinalat ng isang vlogger na hindi natin alam kung saan nagmula. Alam niyo ba, ito yung nakaka-disappoint sa akin. I mean, at least sa akin, no, in my case. Hindi naman lahat law students. Pero, alam niyo, mga kutsero, ang hirap kasi mag-law. Maghirap mag-aral ng abogasya. Sobra. Tapos, makakita kami ng ganito na mga lawyers who are like this, parang, what the heck? And if I'm not mistaken, he is also a teacher of constitutional law. Ang hirap mag-aral. Receipt pa lang eh.
Kapag nag-recitation di ba pag sa regular na college, pag nag-recitation, parang ano lang, walang kwenta. Dito hindi. Pag nagkamali ka sa recite, ikababagsak mo yun sa buong subject. We are expected to be perfect. Kaming lahat, kaming mga law students, we're expected to be perfect. That's the expectation. We're expected to base our beliefs on the doctrines and the codes, lahat dapat doon may basis. Hindi pwede dito yung chika-chika lang. Hindi pwedeng ganun. Nakakatawa lang na ang pinunot dulo nila ay yung people power. Baka raw mag people power na dahil sa mga intriga sa paggamit daw ng droga ng presidente. Baka nga, alam nyo, naniniwala ako mga Kojero, magkaka-people power, but not to oust the president, but to shut the hell up. Most probably. So, again, mga Kojero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubali sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page na Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?